Tinanong nila kung maayos ba ang ginawa ni Fate, tumango si Fate, yuko ang ulo. Naglaglag ng barya ang leader ng tatlo sa lupa at inutusan si Fate na pulutin ito. Isang simpleng gawa na nagdala ng malalim na pagbabago sa kanyang puso. Sumunod si Fate at dahan-daang pinulot ang mga barya. Pero, bigla, isa sa mga banal na knight ang tumapak sa kanyang kamay. Nagsimula itong mang-insulto kay Fate, sinasabing napakarumi nito na hindi siya napansin. Tulad ng inaasahan, si Fate ay laging binubuli at walang kakayahang lumaban. Muling nag-ingay ang tiyan ni Fate, na ikinagalit ng leader ng tatlo. Sinipa siya ng lalaki ng ilang beses, at sumali na rin ang babae. Tinawag nilang walang kwenta ang kasanayan ni Fate at sinabing nabubuhay lang siya dahil binibigyan nila siya ng pera. Ipinaliwanag ni Fate na sa mundong ito, ang halaga ng bawat isa ay nakadepende sa espesyal na kapangyarihan na ibinigay ng mga Diyos. Inutusan siya ng leader ng trio na tumayo, ngunit nang subukan niya, tinapakan ng isa pang lalaki ang mukha niya at inutusang magmadali. Lumala ang pang-aapi nila, sinasabing kailangan niyang disiplinahin sa pagkabigo na sumunod sa utos. Ngunit, isang boses mula sa malayo ang nag-utos sa kanila na tumigil. Ito ang sikat na Lady Roxy Hart, reklamo niya, sa elegante niyang paraan, na hindi dapat abusuhin ng mga Holy Knight ang mga taong dapat nilang protektahan. Sinabi ng leader na tungkulin din niya na bigyan ng trabaho ang mga walang kwentang tao tulad ni Fate. Tinanong siya ni Roxy kung bakit ganito ang trato niya kay Fate. Binaluktot ng lalaki ang kanyang mga salita at sinabi sa iba na aalis na sila. Nilapitan ni Roxy si Fate at tinanong kung okay lang siya habang tinutulungan siyang tumayo. Ginamit niya ang kanyang panyo para linisin ang mga sugat ni Fate, ngunit napansin ni Fate kung paano tumitingin ang leader ng trio kay Roxy. Natapos ni Roxy ang paglilinis at nagpasalamat si Fate sa kanyang tulong. Kinagabihan, nasa bar si Fate at iniisip ang mga salita ni Roxy. Alam niya na baka gumanti ang trio sa kanya, kaya nagpasya siyang huwag na lang idamay si Roxy. Lumapit sa kanya ang may-ari ng bar at tinanong kung ganun pa rin ba ang ginawa ng trio. Sinabi niya kay Fate na kung magpapatuloy ito, baka matulad siya sa huling lalaki. Naglakad si Fate sa kalsada, at muling nag-ingay ang kanyang tiyan. Lumalabas na ang kanyang kasanayan, na laging nagpapagutom sa kanya. Tinawag niyang tanga ang kanyang kasanayan at hiniling na sana'y ipinanganak siya na may mas kapaki-pakinabang na kakayahan. Bigla, napahinto si Fate at nakita niyang may mga magnanakaw na umaakyat sa mga pader. Tumakbo siya pabalik para alertuhan si Roxy tungkol sa sitwasyon at pumasok siya sa loob. Narinig ni Fate ang tunog ng mga espada at mga sigaw hanggang sa biglang tumahimik. Nakita niya mula sa malayo ang isang sugatang magnanakaw. Nagpasya si Fate na harapin ang magnanakaw at ginamit ang sibat para tapusin ito. Bigla, naging madilim ang paligid ni Fate, narinig niya ang isang boses na nagsasabing na-activate ang kanyang gluttony skill at na-update ang kanyang mga stats. Nang tingnan niya, lahat ng stats niya ay higit sa 100 na. Nakakuha rin siya ng 2 bagong kasanayan, ang Identify at Telepathy. Hindi niya maintindihan ang nangyari, dumating si Roxy at tinignan kung nasaktan ba siya ng magnanakaw. Napansin ni Roxy na hindi maganda ang hitsura ni Fate, at nag-aalala siya. Nabasa ni Fate ang isip ni Roxy kahit hindi ito sinabi ni Roxy. Nagpasalamat si Roxy sa tulong ni Fate at inalok siya na magtrabaho para sa pamilya niya. Pinag-isipan ito ni Fate, gusto ba niyang patuloy na tratuhin na basura? O magkaroon ng magandang kinabukasan sa pagtatrabaho para kay Roxy? Sa huli, pumayag siyang magtrabaho para sa kanya. Umuwi si Fate at nalito pa rin sa pagbabago ng kanyang status. Hindi niya alam kung ano ang mga bagong kasanayan niya, pero iniisip niyang telepathy ang nagpahintulot sa kanya na marinig ang isip ni Roxy. Nag-alala siya sa pag-activate ng kanyang gluttony skill at kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Pero binaliwala niya ito dahil kayanan niyang talunin ang mga halimaw. Kinabukasan, pumunta si Fate sa shopping street at naghahanap ng sandata. Pero 2 barya lang ang budget niya, tinignan niya ang mga espada at ginamit ang kanyang identify skill para suriin ang bawat isa. Biglang nagsimulang magsalita ang mga espada, nataranta si Fate pero sinubukan niyang hindi magpanik. Sinabi ng espada na kung bibilhin siya ni Fate, gagawin siyang mas malakas. Tinawag siyang gluttony ng espada, nagtataka si Fate kung paano ito nalaman ng espada. Ipinaliwanag ng espada na may pagkakapareho sila, bumili si Fate ng espada. Samantala, nagrereklamo ang trio dahil sinusubukan ni Roxy na kunin si Fate na hindi sila tinatanong. Nagreklamo ang babae tungkol kay Roxy,
pero pinaliwanag ng lalaki na ang pamilya ni Roxy at kanila ay kabilang sa 5 dakilang pamilya na sumusuporta sa kaharian. Kaya, ang pagkontra kay Roxy ay magdudulot ng problema. Samantala, pumunta si Fate sa labas ng lungsod kasama ang bagong espada. Sinabi ng espada na may paparating na kaaway, at nagpanik si Fate. Biglang tumalon sa kanya ang isang goblin, pero nagbago ang mga mata ni Fate at napatay niya ito sa isang hiwa. Muling nagsalita ang boses, ipinaliwanag na na-activate ang gluttony at tataas ang kanyang stats. Nakakuha rin siya ng strength boost skill, naguluhan si Fate na nangyari ito ulit, pero marami pang goblin ang lumusab. Isa-isa niyang napatay ang mga goblin, tuwing may natatalo siyang goblin, na-activate ang kanyang gluttony skill. Makalipas ang ilang oras, nagawa niyang talunin ang daan-daang goblin. Ngayon, mayroon na siyang ilang bagong kasanayan, pero sobrang taas na ng kanyang stats. Ang pinakamababang stat niya ay halos 500, at triple pa ang lakas niya doon. Tinanong siya ni Greed kung hindi na siya nagugutom. Naguluhan si Fate, pero napagtanto niyang hindi nga siya nagugutom ngayon. Tinanong ni Fate kay Greed kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Greed na dahil ito sa gluttony, karaniwan, kailangang lumaban at manalo sa mga labanan para tumaas ang stats o mag-level up. Pero, ang gluttony ay isang cheat skill, ninanakaw nito ang stats at kasanayan ng kahit anong tinalo niya. Ang tanging problema ay hindi siya makakakuha ng experience at mag-level up. Tinanong ni Fate kung paano ito nalaman ni Greed, at ipinaliwanag ng espada na pareho sila. Sa kabila ng pagkalito, napansin ni Fate na papalapit ang grupo ng mga adventurer. Sinabi sa kanya ni Greed na hindi niya dapat ipaalam sa iba ang tungkol sa kanyang gluttony skill dahil labag ito sa banal na batas. Na-realize ni Fate ang ibig sabihin nito at nagpa siya na hindi siya dapat sumama sa iba. Dapat siyang lumaban mag-isa, sinabi ni Greed na hindi siya nag-iisa dahil kasama niya si Greed. Tinanggap ni Fate ang mga salitang iyon at nagpa siya na bumalik. Pero, pinigilan siya ni Greed na bumalik nang hindi kinokolekta ang mga tainga ng goblin. Naguluhan si Fate, pero ipinaliwanag ni Greed na mababayaran siya kung ibebenta niya ito. Kumita si Fate ng 3 pilak at 80 tansong barya at nagpasya siyang bumili ng karne para sa hapunan. Pero, nabangga niya ang isang kainahinalang lalaki mula sa isang madilim na eskinita. Kasama ng lalaki ang isang batang babae, na humawak kay Fate at humingi ng tulong sa kanya. Ginamit ni Fate ang kanyang kakayahan para kilalanin ang mga kasanayan ng kainahinalang lalaki, ngunit mabilis itong nawala. Ipinaliwanag ni Greed na may kakayahan ang lalaki na itago ang lahat mula sa identify. Tinanong ni Greed kung ano ang gagawin ni Fate, at sinabi niyang ililigtas niya ang babae. Napunta ang bata sa isang bodega, nakakadena sa dingding. Nagsimulang mangutya ang lalaki sa kanya, sinasabing magiging laruan siya para sa mga banal na night. Maingat na nanonood si Fate, pero pinigilan siya ni Greed sa pagkilos. Ipinaliwanag ni Greed na mas malakas ang lalaki kaysa sa kanya at dapat siyang umiwas. Ngunit, gusto ni Fate na tulungan ang sino man na nakikita niyang nagdurusa sa harap niya, lalo na ngayong mayroon na siyang kapangyarihan para dito. Tumigil ang lalaki at nagsimulang lumakad palayo, binigyan ang babae ng pagkakataon na umiyak. Narinig niya ang mga yabag, ngunit si Fate yun, sinasabi sa kanya na magiging maayos ang lahat. Pinalaya niya ang babae mula sa kadena at sinabihan siyang magmadali at tumakas. Ngunit, bumalik ang ibang lalaki, ipinaliwanag ng lalaki na minsan ay nakakatagpo siya ng mga tulad ni Fate. Mga walang silbing tao na nag-aakalang sila'y bayani ng hustisya. Ngumiti lang si Fate sa babae at inilabas si Greed para labanan ang masamang tao. May ideya si Greed at sinabi kay Fate na umatras dahil iniisip ng lalaki na mas mahina si Fate kaysa sa kanya. Kaya, gusto ni Greed na samantalahin ni Fate ang kumpiyansa ng lalaki. Sinunod ni Fate ang utos at nagsimulang tumakbo kasama ang babae. Naabot nila ang dulo, at sinabi ni Greed na oras na para umatake si Fate. Tinulak ni Fate ang mga kahon kung saan dumaan ang lalaki at ginamit ito para tumalon at umatake. Nakaiwas ang lalaki, nataman lang ng gasgas sa pisngi. Nagsimula nang maging seryoso ang lalaki, at nagsimulang magliwanag ang kanyang espada. Alam ni Greed na magiging problema ang kakayahan na yun at sinabi kay Fate na tumbahin ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang sandata. Ginamit ulit ni Fate ang mga kahon para tumalon papunta sa lalaki at hindi lang niya naputol ang espada ng lalaki kundi naputol din niya ito. Habang buhay pa ang lalaki, tinanong siya ni Fate kung ano ang ibig sabihin niya tungkol sa pagdala ng babae sa mga banal na night. Tinanong niya kung sino ang nag-utos sa lalaki na kidnapin ang babae.
Pagkatapos ng ilang segundo, pumayag ang lalaki na ibunyag kung sino ang nagutos sa kanya. Si Hado Vlerek pala, ang lalaking dati-rati binubugbog si Fate. Lumalabas na ang lalaki ay baliw na mahilig magpakita ng archery skills sa mga ulilang bata. Pero imbes na mansanas ang target, utak ang kanyang binabaril. Dinala ni Fate ang bata palabas, sinabihan siya na magiging maayos na siya mula ngayon. Binalik niya ang bata sa orphanage, kung saan muling nakasama niya ang mga madre. Nagpasalamat sila kay Fate sa pagtulong kay Sahara, ngunit naguluhan siya. Tinanong nila kung ayos lang ba siya, pero simpleng sagot niya na walang pa nga nagpasalamat sa kanya dati dahil sa basura niyang kakayahan. Naguluhan ang bata at nagtanong tungkol dito, ipinaliwanag ni Fate na ginugutom lang siya ng kanyang kakayahan. Lumapit siya at sinubukang palakasin ang loob ni Sahara. Pagkatapos ay umalis siya, at ipinaliwanag ni Greed na hindi lang tumaas ang kanyang stats, kundi nakakuha rin siya ng one-handed sword technique. Binati siya ni Greed sa kanyang bagong kakayahan, pero naguluhan si Fate. Ipinaliwanag ni Greed na ito ay technical skill na nagbibigay sa kanya ng kakayahan sa tech arts. Ibig sabihin, makakapag-atake siya ng 2 beses sa parehong oras. Tinanong ni Greed kung ano ang gagawin niya bukas, dahil unang araw niya sa pagtatrabaho para sa mga heart. Kinumpirma ni Fate, at tinanong siya ni Greed kung magpapakita ba siya na mukhang pleb. Naalala ni Fate na nakalimutan niyang bumili ng bagong damit. Samantala, sa isang bar, may matandang lalaki na nagbabalita na si Sir Mason ay napatay ng isang banal na dragon sa Galia. Tinanong ng bartender kung ano ang mangyayari sa pamilya Hart, at sinagot ng matanda na si Roxy ang magmamana. Ang pangunahing suliranin ay si Sir Mason ang nagpapanatili ng kaayusan sa mga banal na night, at hindi tiyak ng matandang lalaki kung kaya itong ipagpatuloy ni Roxy. Kinabukasan, dumating si Fate sa distrito ng mga banal na night, at doon ay nakita niya si Roxy sa tabi ng fountain, na masayang naghihintay sa kanya. Nabighani si Fate sa kanyang ganda at nahiya si Roxy nang purihin niya ito. Sa tour sa loob, ang unang hinto nila ay sa libingan ng ama ni Roxy, na namatay 5 araw na ang nakakaraan nang makaharap ang isang banal na dragon, isang tungkulin ng kanilang pamilya na pigilan ang mga halimaw. Lumitaw si Haro, ang maid chef, at pinakilala siya kay Fate, na binigyan ng gawain na mag-trim ng mga palumpong araw-araw. Nagtataka si Fate sa kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan, at nang dalhin siya ni Haro kay Roxy, nag-alok ito ng tsaa at tinanong kung paano siya nag-a-adjust sa trabaho. Ngunit, bigla siyang nahilo at nawala ng malay, at nagising na may sulat mula kay Roxy na nag-aanyaya sa kanya na magpahinga. Nagtanong si Fate kay Greed kung bakit lalo siyang nagugutom, at ipinaliwanag nito na ang gluttony skill ay hindi mapipigilan kapag natikman na ang mga kaluluwa, na magiging dahilan upang lalo siyang maghangad na lumamon. Babala ni Greed, maaaring mamatay siya sa gutom o mawalan ng kontrol at maging panganib sa lahat kung hindi niya mapigilan ang kanyang kakayahan. Tiningnan ni Fate ang kanyang refleksyon sa salamin at nakita niyang mayroon siyang Sharingan mula sa Wish. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, walang ibang pagpipilian si Fate kundi ang lumabas ng lungsod para mangaso. Sa ilalim ng mapang Lunabuan, natagpuan niya ang isang grupo ng mga goblin. Tila huminto ang mga nilalang na ito sa paggalaw ng dahil sa kanyang kakayahan. Gaya ng isang bihasang mandirigma, dali-dali niyang pinutol ang mga goblin, ang kanyang ngiti kasing liwanag ng buwan sa kalangitan. Pero, hindi sapat ang mga maliliit na goblin para mapunan ang kanyang lumalalim na gutom. Si Greed, na parang boses ng karunungan, ay nagutos sa kanya na pumunta sa kagubatan ng mga hobgoblin. Doon, nakatagpo siya ng mga hobgoblin, at kahit isa-isa niya silang pinabagsak, hindi pa rin ito sapat upang maibsan ang kanyang gutom. Sa wakas, pagkatapos ng isang matinding pangangaso, natigil ang kanyang pagkagutom. Nakahinga siya ng maluwag, ayaw na niyang muling maranasan ang ganitong pakiramdam. Ngunit, pinaalala sa kanya ni Greed na kinakailangan niyang manghuli ng mga halimaw paminsan-minsan. Sa hindi inaasahan, nagsimulang umuga ang lupa, nagtago si Fate at Nazel Ayan ang isang higanteng halimaw na may hawak na tao. Isang Goblin King, sinabi ni Greed na magkatulad ang kanilang mga stats, ngunit ang Goblin ay may kakayahang magpagaling. Habang tinatamasa ng halimaw ang kanyang tao bilang dessert, sinamantala ni Fate ang pagkakataon upang umakyat sa isang puno at atikihin ang braso ng Goblin King. Subalit, natigilan siya nang makita ang taong nakahandusay sa lupa. Sinubukan ng halimaw na durugin siya, ngunit naiwasan ni Fate ang bawat pag-atake. Bagaman takot, pinayuhan siya ni Greed na magtiwala sa kanyang kakayahan at sumugod.
Sa kanyang pag-atake, hindi lamang niya naharang ang mga suntok ng halimaw kundi naputol din niya ito. Sa pag-activate muli ng Gluttony skill, umabot si Fate sa isang bagong level ng kapangyarihan. Ang kanyang mga kakayahan ay tumaas, at ang lahat ng kanyang stats ay umabot sa 5 digit. Pagod na umupo si Fate, at sinabi ni Greed na ngayon palang magsisimula ang tunay na laban. Ipinaliwanag ni Greed na magagamit na niya ang unang antas ni Greed sa kanyang stats. Bagamat naguluhan, sinabi ni Greed na ito ay isang bagong anyo, at makakakuha si Fate ng bagong mga function kapag ibinigay niya ang kanyang mga stats dito. Pero ang kapalit nito ay lahat ng kanyang stat points. Tumanggi si Fate, ngunit ipinaliwanag ni Greed na kung hindi niya gagawin, hindi na niya magagamit si Greed. Sinabi niya na maaaring maging malakas si Fate sa kanyang sarili, o maaari niyang palakasin si Greed, at magtulungan sila. Nagpasya si Fate na tanggapin ang alok at ibinigay niya ang kanyang mga stats kay Greed. Nagsimulang mag-transform si Greed sa isang mahiwagang pana. Kailangan lang niyang hilahin ang pana at lilito ang palaso. Sinubukan ito ni Fate, at lumalabas na ang palaso ay kaya sundan ang target, madaling tinalo ang isang goblin na malapit doon. Pagkatapos, nagpasya siyang kunin ang mga tainga ng Goblin King at iniwan ito sa orphanage ni Saraha. Kinabukasan, sinubukan ni Roxy na lumabas ng bahay ng palihim. Hindi siya nakilala ni Fate at sinabihan siyang huwag gumalaw, iniisip na siya ay magnanakaw. Nagulat si Roxy at humingi ng paumanhin si Fate sa pagkagulat niya, binanggit na iba ang hitsura niya kaysa sa karaniwan. Tinanong niya kung pupunta siya sa kastilyo, ngunit simpleng sagot ni Roxy na pupunta siya sa bayan para sa lihim na inspeksyon. Nagpasya si Roxy na gawin itong isang date sa kanyang isip. Sinabi niya kay Fate na siya ang magiging escort niya sa panahon ng inspeksyon. Umalis ang dalawa, ngunit tila masyadong nasisiyahan si Roxy. Sinabihan niya si Roxy na bumagal, ngunit sinabi nito na tigilan siyang tawaging Roxy, dahil baka may makapansin sa kanya. Imbis, hiniling niyang tawagin siya ni Fate na Lexi. Lumabas sila mula sa eskinita at tumungo sa mga kalye ng lungsod. Buhay na buhay ito, puno ng mga mangangalakal at iba't ibang tao. Napansin ni Fate na huminto si Roxy sa isang tindahan at nakita niyang nakatingin ito sa isang pulang bato. Ipinaliwanag ni Roxy na interesado siya sa mga bato dahil babae siya. Napansin din niya ang ilang bato at tinanong ang tindero kung mga bato rin ba ito. Ipinaliwanag ng tindero na Orion, na maaaring may bato sa loob o wala. Sinubukan ni Fate na tingnan ang mga bato, hanggang sa mapansin niya na tinitingnan lang pala ni Roxy ang isang asol na bato. Napagtanto niya na parang normal na babae lang si Roxy kaysa isang banal na knight. Sinamantala ng tindero ang pagkakataon, inalok ng diskwento kung bibilhin ni Fate ang bato para sa kanyang babae. Nahiya si Fate, at nagpasya na lang si Roxy na umalis. Sinundan siya ni Fate, at tinanong siya ni Roxy kung may kilala siyang mandirigma. Tinanong niya tungkol kina Minerva at Oliver, ngunit sinabi ni Roxy na kailangan niyang makipag-usap sa mga aktibong mandirigma, hindi sa mga retirado. Na-curious si Fate, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang usapan tungkol sa massacre ng mga goblin. Lumalabas na iniisip ng mga tao na isang high-level na halimaw ang gumawa nito. Sinimulang habulin ni Roxy ang dalawang lalaking nag-uusap tungkol dito. Isa sa kanila ay iniisip na tanga ang teorya ng halimaw dahil ang mga tainga ng Goblin King ay ibinigay sa isang orphanage. Biglang sumabat si Roxy sa usapan ng mga lalaki at nagtanong tungkol sa detalye. Tinanong niya kung may alam sila tungkol sa Romang na halimaw, ngunit wala silang alam at umalis na lang. Hiningi ni Roxy kay Fate na dalhin siya kung saan nagtitipon ang mga mandirigma. Dinala niya si Roxy sa bar at nagulat ang barman, na akala'y patay na si Fate, nang makita siyang buhay. Ipinakilala niya si Roxy bilang kanyang kasamahan sa trabaho, ngunit kinantsawan siya ng barman. Binanggit na nawala siya ng ilang panahon, at ngayon ay dala niya ang kanyang babae. Nag-react si Roxy sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang tasa, hindi dahil galit siya, kundi dahil yun ang gusto niya, palakpakan. Nagkaroon sila ng malaking kainan, at ipinaliwanag ng barman kung ano ang alam niya tungkol sa misteryosong tagapaglinis ng mga goblin. Inakala ni Roxy na ang halimaw ay isang lagalag na nilalang na nagmula sa ibang rehiyon. Ipinaliwanag ng barman na ito'y masama para sa negosyo, na nagdulot ng pagkalito kay Fate. Dinidetalye ng barman na kailangang dumaan ng mga tao sa kapatagan ng mga goblin kung nais nilang makipagkalakalan sa loob o labas ng lungsod. Kaya naman, hindi nagugustuhin ng mga tao na maglakbay at ito'y makakasira sa ekonomiya ng lungsod.
Nagsimulang matanto ni Faith ang kanyang pagkakamali nang pumasok ang isang matandang lalaki sa bar, iniisip na nakakita siya ng multo dahil akala niya'y patay na si Faith. Lumalabas na may impormasyon din ang matandang lalaki. Iniisip nila na ang Romang monster ay isang leech, kaya, ang mga banal na knight ay kikilos ng direkta para harapin ito. Nagtaka si Faith at tinanong kung bakit hindi alam ni Roxy ang tungkol sa pangangaso. Ipinaliwanag ni Roxy na mula nang pumanaw ang kanyang ama, ginagamit ng pamilya Vlerek ang sitwasyon para gumawa ng mga hakbang nang hindi siya inaabisuhan. Bigla, may narinig silang dalawang boses at sinilip ang kaguluhan. Napansin nila na hinihila ni Hado ang braso ng isang bata at sinabihan ito ni Roxy na bitiwan ang bata. Inangkin ng babae na tinutulungan lang nila ang nawawalang bata. Pero inutos ni Roxy kay Faith na tulungan ang bata. Habang ginagawa ito, sinubukan ng leader ng trio na kausapin si Faith, ngunit hindi siya pinansin ni Faith. Sinabi ni Roxy sa trio na siya na ang mag-aalaga sa bata at nagdesisyong tanungin ang leader. Tinanong niya kung bakit hindi siya inabisuhan tungkol sa pangangaso ng Romang monster. Ngunit, binaliwala lang siya ng lalaki at umalis. Sinabi ni Hado, ang baliw, sa bata at kay Faith na sila'y basura bago umalis. Inihayag ng bata na kinamumuhian niya ang mga banal na knight, kaya humingi ng paumanhin si Roxy. Naguluhan si Faith, ngunit mabilis na nagtanong kung nawawala ba ang bata sa kanyang ina. Kinumpirma ito ng bata, kaya tinulungan sila ni Faith at Roxy na hanapin ang kanyang ina. Naiisip ni Faith na siya rin ay naligaw nang dumating siya sa lungsod 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit, tinulungan siya ng isang babaeng banal na knight. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanya dahil hindi na niya ito nakita mula noon. Ngunit, malinaw na si Roxy pala yun noong maikli pa ang kanyang buhok. Matapos maglibot ng ilang oras, hindi pa rin nila makita ang ina ng bata. Ngunit, lumitaw ito makalipas ang ilang sandali, hinahanap ang kanyang anak. Natuwa si Faith na nakita nila ito, at nabighani siya nang makita ang dalisay ng ngiti ni Roxy. Tinanong siya ni Roxy kung bakit siya nakatingin, at sinubukan niyang magpalusot. Sinabi niyang huli na at kailangan na nilang bumalik. Napagtanto ni Roxy ang sitwasyon at pinapangako niya kay Faith na kung magkaproblema, magkasama nilang haharapin ito. Pinangako ni Faith na magkasama sila at dali-dali silang umuwi. Para lang mapag-alitan ng headmaid, kinagabihan, tinanong ni Faith si Grid kung may paraan ba na manghuli ng mga halimaw nang hindi nalalaman ni Roxy. Imungkahi ni Grid na bumili siya ng espesyal na maskara. Ipinaliwanag ni Grid na ang maskara ay magpapabago ng hitsura niya sa mata ng sinumang makakakita sa kanya. Naisip ni Faith na perpekto ito at binili niya ito, samantala, nagpupulong ang mga banal na knight nang walang pahintulot ni Roxy. Sa pulong ng mga leader ng trio, inaangkin nila na pag-uusapan nila ang kanilang paglalakbay sa Galia. Sa kastilyo ng pamilya Hart, abala si Faith sa pag-aayos ng mga bulaklak. Ang pamumuhay ng dalawang buhay ay talagang sumusubok sa kanya. Lumapit sa kanya si Lady Roxy, sinasabing may lihim siyang misyon para sa kanya. Tinanong niya kung isa na namang inspection ito. Sa susunod, makikita natin si Faith sa karwahe ni Lady Roxy. Sa wakas, dumating ang karwahe sa destinasyon nito at lumabas si Aisha Hart, na ina ni Roxy, para salubungin sila. Tinanong ni Aisha si Roxy kung sino ang kasama niya. Ipinaliwanag ni Roxy na si Faith ay isang lingkod na kanyang kinuha. Nagpalitan sila ng magagalang na salita. Sinabi ni Grid kay Faith na natutuwa siyang mabait si Aisha. Lumapit si Faith kay Aisha nang sabihin niya. Tinanong siya ni Aisha kung gusto niya ang kanyang anak. Nahiya si Roxy sa tanong na ito. Nagtataka si Roxy kung bakit ganun ang tanong ng kanyang ina kay Faith. Sinabi ni Aisha na gusto lang niyang malaman ang opinyon niya tungkol sa kanya bilang amo. Nabunutan sila ng tinik nang malamang tungkol pala ito sa relasyon sa trabaho. Sinabi ni Faith kay Aisha ng buong katapatan na nagmamalasakit siya kay Roxy at maglilingkod sa kanya habang buhay kung papayagan. Muli na namang nahiya si Roxy at nagmamadaling pumunta sa kanyang kwarto para itago ito. Sinabi ni Aisha kay Faith na hindi siya makapaniwala na naging banal na knight ang kanyang anak. Sinabi niya na nag-aalala siya na baka masyadong pinipilit ni Roxy ang sarili niya, lalo na ngayong siya na ang pinuno matapos pumanaw ang kanyang ama. Sinabi ni Faith na magaling na banal na knight si Roxy na ginagampanan ng mabuti ang kanyang tungkulin at minamahal ng mga tao. Natuwa si Aisha na marinig ito. Sa ubasan, sumama si Faith sa ibang mga lingkod para anihin ang mga ubas. Inalok siya ng isa sa mga lingkod ng isang tasa ng sariwang katas ng ubas. Nagpasalamat si Faith, tumikim siya at pinuri ang tamis nito.
Ipinaliwanag ng lingkod kung paano nagtulungan ang mga Panginoon at lingkod para magkaroon ng magandang lasa ang mga ubas. Nagtatanong si Faith kung may kinalaman din si Sir Mason dito. Sinabi ng lingkod na narinig niya ang malungkot na balita ng kanyang pagpanaw. Sinabi niya kay Faith na hindi nila sigurado kung darating si Roxy para sa ani dahil dito. Tinanong niya ang lingkod kung tumutulong si Roxy sa taunang ani. Sinabi ng lingkod kay Faith na isa yun sa mga bagay na pinupuntahan niya. Ang isa pa ay ang pangangaso ng mga halimaw. Nagtanong si Faith tungkol sa bahagi ng pangangaso ng halimaw. Sinabi ng lingkod na ang kasalukuyang panahon ng ani ay hindi lang para sa mga ubas kundi para sa iba't ibang pagkain din. Sinabi niya kay Faith na lumalabas ang mga halimaw dahil karaniwang gutom sila. Mamaya sa araw na yon, naglalakad si Faith sa landas papunta sa bahay at nakita niya ang isang babae na may dalang malaking palakol sa balikat, papalapit sa kanya. Hindi pa niya nakikita ang babae roon dati. Habang magkatabi silang naglalakad, tinawag siya ng babae. Nang tingnan ni Faith ang kanyang mga mata, katulad ito ng sa kanya kapag na-activate ang kanyang kakayahan. Sinubukan niyang suriin siya pero wala siyang makuhang impormasyon. Tinawag siya ulit ng babae at tinanong niya kung ano ang kailangan nito. Sinabi ng babae na dumating siya ng maaga, tinanong ni Faith kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na dumating siya para sa mga kobold pero pwede niya itong makuha. Sinabi niya kay Faith na may utang siya sa kanya pag nagkita sila ulit. Habang lumalakad palayo ang babae, tinanong ni Faith si Greed kung kilala niya kung sino ito. Sinabi ni Greed na wala siyang ideya kung sino siya. Sa puntong yun, nakasalubong ni Faith si Roxy. Tiningnan niya ang kakaibang babae, sinasabi kay Faith na galyan ito. Sinabi ni Faith na nawasak na ang Galia, sinabi ni Roxy na yun din ang narinig niya. Nagbigay siya ng leksyon sa kasaysayan, sinabi niya na 4,000 taon na ang nakakaraan, malakas na bansa ang Galia hanggang sa isang pagsalakay ng mga halimaw ang nagdulot ng pagbagsak nito sa pamamagitan ng pagpuksa sa lahat ng mamamayan nito. Sinabi ni Faith na mukhang may ilang mamamayan ang nakaligtas. Sinabi ni Roxy na hindi pa siya nakakita ng ganap na galian dati. Sinabi niya kay Faith na dapat silang magtungo sa bahay ng magkasama. Sinabi ni Faith na alam niya ang tungkol sa pangangaso ni Roxy ng halimaw, at tinanong kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Roxy na hindi siya mag-isa dahil may mga mandirigma na sasama sa kanya. Sinabi rin niya na hindi dapat mag-alala si Faith dahil siya ay isang mahikang knight pagkatapos ng lahat. Sa gabi, nagpa siya si Faith na mangaso ng mga kobold, ang pinunong halimaw ay may mga kobold na mandirigma na nagbabantay dito, kasama ang ilang mas batang kobold na gumagalaw kasama ng grupo. Hinailan niya ito palabas at pinabagsak ang ilang mas batang kobold. Binaril niya ang pinunong halimaw ngunit ginamit nito ang isa sa mga mandirigma para harangin ang tama. Sinubukan ng iba na protektahan ang pinunong halimaw pero pinabagsak sila ni Faith. Matapos matalo ang lahat ng kobold at ma-absorb ng kanyang gluttony skill ang kanilang mga kakayahan, hindi pa rin siya kumbinsido na sapat na ang kanyang lakas para talunin ang pinunong halimaw. Binaril niya ang pinunong halimaw, iniisip na kaya niya itong talunin, ngunit nahuli nito ang parehong palaso. Parehong nagulat sina Greed at Faith na nahuli ito, sinabi ni Greed kay Faith na lumapit dito at labanan ito gamit ang kanyang anyong espada. Sumugod si Faith ng walang pag-iisip, nagpakawalan ng kakayahan ang pinunong halimaw na binabalaan siya ni Greed tungkol dito ngunit huli na. Sinubukan ni Greed na ibangon siya pero hindi siya tumugon. Sinubukan ng pinunong halimaw na ilunsad ang huling atake ngunit bigla nitong nawala ang braso sa isang iglap. Nakatayo na ulit si Faith, pinuri siya ni Greed sa paglinlang sa pinunong halimaw na akalain itong nawalan siya ng malay. Muling ilinunsad ng pinunong halimaw ang kanyang kakayahan ngunit nakaiwas si Faith. Ngunit, tinamaan siya sa ere ng isang kobold warrior. Pinatay ni Faith ang kobold warrior at inabsorb ang kanyang stats gamit ang kanyang gluttony skill. Sa puntong ito, sinabi ni Greed kay Faith na magagamit niya ang kanyang unang antas na lihim na sining ngunit kakailanganin niya ng 10% ng kanyang mga stats para dito. Sinabi ni Faith na kunin ito para matapos nila ang pinunong halimaw. Nag-transform si Greed sa isang malaking espesyal na pana. Habang China charge ni Faith ang kakayahan ni Greed, China charge din ng pinunong halimaw ang kanyang kakayahan. Sabay nilang inilunsad ang kanilang mga kakayahan ngunit nang ibabaw ang kakayahan ni Greed sa pinunong hari. Literal na binigyan niya ito ng shortcut papunta sa langit. Sinabi ni Greed kay Faith na ang kakayahan ng pag-regenerate na nakuha niya mula sa Goblin King ay nakapagpagaling na sa kanya. Bumalik sa bahay, masaya si Roxy na natapos na ang mga kobold at makakabalik na sila sa kabisera.
Masaya si Aisha na mukhang excited si Roxy kasama si Faith. Mamaya sa araw na yon, tinawag ni Aisha si Faith sa kanyang silid at hiniling sa kanya na manatili sa tabi ni Roxy para suportahan siya. Hindi iniisip ni Faith na karapat-dapat siya, ngunit sinabi sa kanya ni Aisha na kailangan lang niyang magkaroon ng pagnanais na tulungan siya. Sa puntong yon, umubo siya ng ilang sandali at dali-daling tinulungan siya ni Faith. Sinabi niya kay Faith na paubos na ang kanyang oras, kaya gusto niyang bantayan ni Faith si Roxy sa kanyang lugar. Pakiusap niya ito at sinabi sa kanya na pag-isipan ito ng mabuti. Kinabukasan, nasa tavern si Faith na may takip sa kanyang kanang mata. Iniisip niya na hindi siya